Na kung komportable, pwede sa recovery run, easy run, or mga LSD, ang hinahanap mo sa isang running shoes, baka ito na yung hinahanap mo, ang Anta PG7 Travel 1.5. Now, bago ko ibahagi yung naging experience ko sa sapatos na to, simulan muna natin sa specs. Bale, ito'y size 11, yung timbang niya is around 350 grams. So, ito yung pinakababigat na sapatos ko ngayon. Pero I am pleasantly surprised kasi hindi naman ganun or hindi ko naman talaga masyadong ramdam yung bigat niya sa actual na takbo ko. Anyway, pagdating sa stock height, hindi nila naisulat, hindi nila na-specify sa website nila. Now, yung kanyang drop naman is 8mm. Wide foot friendly siya. Now, ang upper ng sapatos na to, gawa sa DuPont Sorona fiber, skin friendly, tapos malambot. Yung kapal niya tamang-tama lang, tapos meron siya mga butas-butas dyan para hindi masyadong uminit yung paa natin. Tapos meron ding good enough structure yung kanyang toe cap para sa protection ng ating paa. By the way, itong sapatos na to, pwedeng-pwede to sa mga malalapad yung paa. Tapos dito sa gilid, meron siyang overlay dyan. And then yung kanyang tang, tamang-tama yung kapal, tapos gusseted. Tapos yung sintas ng sapatos na to, relatively makapal compared sa ibang sapatos ko. Pero hindi siya ganun kahaba. So hindi ko rin siya nagagamit para sa runner's loop natin kasi meron siyang extra eyelet dito. And then yung kanyang heel collar area, tamang-tama lang yung padding. Tapos itong heel counter niya, matigas. Tapos ito naman yung kanyang insole na estimated ko around 5mm siya. Tapos malambot. Now, ang midsole material nga pala ng sapatos na to is EVA base. Tapos nakatono siya na malambot. Kasi yun nga, PG7, ang ibig sabihin niyan is peak gravity 7. So the lower the number, mas maganda yung shock absorption niya. Tapos ito naman yung kanyang outsole, yung A-grip technology ng Anta. And so far, maganda naman yung kanyang coverage. Ayan. By the way, itakbo ko na siya ng around 6 kilometers. Dahil non-plated ang sapatos na to, flexible siya. Ayan. Pagdating naman sa build quality ng sapatos na to, so far wala naman akong maipipintas. Satisfied naman ako sa kanyang build quality. Now, pagdating sa actual experience, sa upper nito, yun nga yung sinabi ko, wide foot friendly itong sapatos na to. So, maluwag siya, roomy yung kanyang toe box, komportable. Yung lockdown niya naman, wala akong naging problema. Tapos itong heel collar niya naman, komportable din ako. At the same time, yun nga, since meron siyang gusset dito sa tang niya, hindi lumilihis itong tang niya habang tumatakbo ako. Now, in terms of breathability naman ng upper niya, good enough naman yung napo-provide niya. Now, pagdating dito sa midsole niya, talagang yung nag-stand out para sa akin dito sa sapatos na to is yung pagiging malambot niya, yung pagiging komportable. Tapos, hindi niya binago yung strides ko. Walang naging problema sa strides ko. Natural lang. Now, pagdating sa actual ride, hindi ka pinipilit ng sapatos na to na magmabilis. Yun nga, medyo mabigat siya. Now, in terms of responsiveness, itong midsole niya, hindi siya ganun ka-exciting. Pero kahit papano, meron akong nararamdaman. At least, nakakatulong yon para hindi ko masyadong nafe-feel yung kanyang bigat or yung bigat ng sapatos niya or yung bigat ng sapatos na to. Yun nga yung sinabi ko kanina. Hindi niya binabago yung foot strike ko. At the same time, may pagkakatulad siya ng Hoka Clifton 6 ko. Yun nga lang, mas stable to. Mas wider yung base nito. In terms of outsole, so far sa 6 kilometers na tinakbo ko, wala pa akong nakikitang obvious na gasgas or pudpod. And so far sa experience ko naman sa ibang Anta na sapatos ko, pagdating sa A-grip technology ng Anta, satisfied naman ako. So kung naghahanap ka ng sapatos na pwede sa easy run, pwede sa recovery run, sa mga LSD, at the same time, kung comfort talaga yung hinahanap mo, baka ito na yung sapatos na hinahanap mo. Ang Anta PG7 Travel 1.5.